Hi guys! Another day, another update dito sa ating tiny house. So ito na nga yung moment na i-renovate na po itong areang to. We decided na tanggalin muna itong linoleum dito nang sa gayon hindi siya madumihan, masira at magamit pa siya in the future generation. Huy! Actually guys, plano ko na talagang ipamigay itong linoleum kasi nga mali natin, baka makapagpa-tiles tayo kapag medyo may sumobra sa ating budget. Pero actually yung pagpapa-tiles, doon na siya sa may part ng finale. So ito na nga po, ipapagawa ko, ipapa-close ko po itong mga bintana dito. Kasi nga po, may plano ko para dyan. Pero syempre, saka ko na po i-reveal sa inyo kapag medyo tapos na. Sa totoo lang, gusto ko talagang ipatanggal yung mga pader dyan nang sa gayon, magmukha namang malawak itong ating tiny house. Yun nga lang, naisip ko na baka humuna yung foundation ng second floor kung sakali na tanggalin ko po yung mga pader na yan. So, I decided na patakpan na lang yan at meron tayong plano para dyan. Pero secret muna sa ngayon. Tapos eto, pinalakihan ko na lang po itong daanan na to. Para kung sakali na maka-afford tayo na bumili ng ref, ng washing machine, or kahit anong malalaking gamit, magkakasya po dito. May mga nakita na ako sa online na mga interior design na talaga naman bet na bet ko na hopefully mailalagay ko po or may apply ko po dito sa aking munting bahay. Nga pala guys, may mga nagtatanong sa akin kung magkano raw yung pagkakabili ko dito sa mismong bahay na to. So for today's video, sige, i-share ko na sa inyo. Ito pong bahay na to ay isa po siyang tinatawag na pasalo. Yung total amount po na nagastos ko sa pagbilin to ay 250,000 pesos. Actually guys, less than 250,000 po talaga yung presyo ng bahay na to. Yun nga lang, nagkasundo kami, ako na raw yung magbabayad ng mga unpaid bills nila. Tulad ng monthly dues, amilyar, kuryente, tubig, saka po yung monthly amortization. Tapos ako na rin po pala yung nagbayad po ng pagpapagawa po ng documents tulad po ng deed of sale. And then nabanggit ko na nga po yung monthly amortization nito ay 2,500. Kung ako yung tatanungin, hindi na rin po talaga ako lugi doon sa presyo na yun. Kasi nga po kahit papano, marami na rin po talagang nagawa po dito sa bahay na to. At isa pa, kahit papano, ilang taon din naman po nilang nahulugan ito. So ito na nga po, mabalik po tayo sa ating pinaparenovate. Pinalagyan ko na nga po pala ng tiles itong aming lababo. Nang sa gayon, sipagin naman ako sa pagliligpit. Huy! Actually, dapat yung tiles niya is combination po ng black and white. Puti pong tiles yung nasa pader, tapos black naman po yung nasa mismong lababo. Yun nga lang, nailagay po yung black sa may pader, kaya masabi ko, sige, i-black ko na rin po lahat. Pero para sa akin, okay din naman yung kinalabasan. Plano ko rin naman po na puti na lang po yung ikukulay kong pintura sa mga pader. Gusto ko kasi sa isang bahay, simple lang pero malinis tignan. Actually, sa totoo lang, nagdadalawang isip talaga ako kung dapat ko ba talagang saraduhan itong bintanang to or hayaan ko na lang siyang nakabukas. Yun nga lang, nag-decide ako na ipasara na lang po kasi nga plano ko po maglagay po dyan ng ref. Kasi nga po, masyado lang po maliit yung space po ng aking kusina. Kaya naman naisip ko na kung lalagyan ko pa ng ref doon, talaga namang napakasikip na.